Sister Jen. Yung asawa mo talaga, magaling yan, no? Kaya na-in-love ka eh. Amen. Praise God. Magaling na kumanta, magaling mag-praise. Abay, amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Praise God. Itong si Job kasi, yung mga kaibigan kasi niya, pati si Job, hindi rin nakikita kasi ang Panginoon eh. Siguro kung nakita ng Panginoon, tatanungin niya agad yun, Lord, ano bang nangyari sa akin? No, ganun na. So, ganun kasi. And at the end, ang Diyos ay confronted Job in the last part, no? Kino-confront talaga siya ng Panginoon with a barrage of questions na no human can possibly answer. Yun ang tanong eh. Yan ang sinasabi hala. Kala mo, walang Diyos ha? Yun pala, may Diyos eh. Diyan ka pala, Panginoon. Pero minsan, ang mga mananampalataya, mga kapatid, hindi nila inaamin kasalanan nila. Yan ang problema minsan. Ayaw aminin bang kasalanan ba? Pag may mga problema na, kahit ay resulta na ng kabalbalan nila, ang sagot pa rin, pagsubok ng Diyos to, pambihira naman mo. Dapat tanungin mo yung sarili mo, bakit nagkaroon ka ng problema eh. Tanungin mo ang Diyos, tanungin mo agad sarili mo, teka lang, mukhang akong may problema. So, lagi kong sinasabi sa inyo, ano ang remedyo? Okay? Ano ang remedyo sa lahat ng mga problema sa buhay natin? Ang remedyo, minsan, ang tao gumagawa ng kanyang remedyo, lumalayo sa Panginoon. Di ba sinabi na natin lagi na pag umalis ka sa Panginoon, lumalayo ka ba, makakalapit mo sa Satanas eh, baka akbayan ka niyan eh. Oo, ganon yan. Kailangan lumapit ka sa Panginoon. Yun ang remedyo. Kalimutan mo yan, yung problema mo nakaraan or ganito, mag-move on ka na. Bakit para ka pang kaluluwa na hindi makapasok-pasok sa kalangitan na nandito ka pa, nagpaikot-ikot, sabi nila. Oo, no? Wala nang ganon eh. Wala namang kaluluwa na paikot-ikot dito eh. Sa Satanas yan eh. Pag paikot-ikot dito eh. Ganon yun eh. Hindi kaluluwa yun. No? Mga kapatid, ang remedyo sa mga problema natin, kung ano man yan, maglingkod ka sa Panginoon. Bumalik ka. Kusapin mo pastor mo. Dito naman ah. Dito mga kapatiran. Kahit mga mukha nito ay mga medyo, mga mukhang walang pera. Okay lang. Di ba? Amen mga kapatid? Ganun lang. Yun lang ang remedyo niyan. Maglingkod tayo sa Panginoon. Ang Panginoon ay open lagi kamay niya para sa atin. Alright? So, ibingin tamang kapugihan sa pinagpala sa lalaking lahat. Abay, iwan ko na lang. Amen? Patuloy lang tayo mga kapatid. No? Amen? Purihin ng Diyos. So, dadako tayo sa ating, just give me a few minutes sa ating Friday School. Alright, wala naman ihatid kasi wala si Brother Glenn. No? So, okay lang. So, last time, ang pinag-uusapan natin ay yung terminologies. When we study about the doctrine of Christ. Christology meaning from the Latin word Christus, from the Greek word Christos, logos. Logi, hindi, study. Okay. Study of Jesus Christ. So that is Christology. Now, last week, ano yung mga terms noon? Yung pinag-usapan natin about the word Jesus. Jesus means Savior. Okay? We have that already a reference, no? Jesus means Jesus, no? And the Hebrew word is Joshua. And the name means Savior, tagapagligtas. Amen? And then, second words is Christ or Christus. From the Greek word pronounced Christus means anointed. Anointed. And the old Hebrew language is Messiah, or in English, Messiah. Okay? So, Savior then. Kasi tagapagligtas mo ng Messiah. So, Jesus the Christ. Jesus the Savior, Christ, another word of Savior. So, grabe naman kung uobra pa si Satanas sa kaligtasan mo.
Di ba? Ganun lang yan eh. Para bang sinabi ng Diyos, verily, verily, I say unto you. Oh. Pag ang word sa Bible ay 2 beses binabalik-balik pagsalita, mga kapatid, isa ang ibig sabihin niyan. God is trying to emphasize. Is trying to emphasize one thing and He is serious in it. Kasi pag sinabi na, verily, verily, ganon. No? 2 beses sinabi. Dito din, Jesus, Savior, Christ, Savior. Oh. Ano pa? Saan ka pa? Another word is deity. The deity meaning the godness, the godly or the deity of the Lord Jesus Christ. Not the deity of God the Father. Hindi. The deity of the Lord Jesus Christ. Yung pagka-Diyos niya. Alright? Kasi alam naman natin, God the Father is God. Alright? Elohe in singular form. But if it talks about Elohim, meaning plural form. God in plural form. One God in 3 persons, ibig sabihin. Kaya nga sa Bible natin, in the book of Genesis ay, in the beginning, Elohim, God created heaven and earth. Yung God doon, na binanggit in the Hebrew language, in Hebrew-Aramaic language, text ay Elohim. So, ibig sabihin, God in 3 person. Alright? Kaya ganun siya. Kaya nga nasabi niya doon sa verse 26, Genesis 1:26 na, and let us. Yan. Okay? Hindi na sinabi, and let me, or I will make. Hindi na sinabi. Because Elohim ang term doon. Alright? Kasi, God ang Elohim, one God, existed in 3 person. In the New Testament, pinaliwanag na yan. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yan. Okay? Maliwanag sa inyo. And then, incarnation. Ang incarnation ay hindi po basta-basta lang na apelido lang ni Ian. Binrasyon pala yun. Incarnation. Sino ba yung artistang Incarnation? So, incarnation meaning to embody in the flesh. Okay? Kumbaga, nilagyan ng katawan. Yan ang meaning ng incarnation. Kaya si Jesus Christ, in the Old Testament, He is called pre-incarnate. In the Old Testament, Jesus Christ existed already and He is a pre-incarnate. Kasi dito sa New Testament, He was incarnate already in the name of Jesus. Nalagyan na siya ng katawan. In the Old Testament, He was pre-incarnated like who? Like Melchizedek in the Old Testament. Kasi si Melchizedek, kung kuhain mo yung profile niya at ang profile ni Jesus Christ, abay, walang pinagkaiba. Yun. Si Melchizedek was a high priest. Jesus Christ also is a high priest in the book of Hebrews. Alright? Melchizedek is a high priest and he is a king of Salem. And Jesus Christ also is a king of Salem. Salem means Jerusalem. Alright? Jero means city and Salem means peace. Kaya nga salam sa Arabic. Shalom naman sa Hebrew. Dito salam. Salam alaikum. Kasi peace be with you. Kum is ikaw. Okay? So, ganun ang ibig sabihin niya. Alright? So, ang pre-incarnation or incarnation words to embody in the flesh and refers to the coming of Christ in the world as a man. Alright? Okay. Kumbaga, si Jesus is an incarnate of God, the Son. Existed in the Old Testament. Kasi wala pa siyang katawan nun eh. He is a God. He is a spirit. Magpakita lang siya on that time using another person. Using like angel, like Melchizedek, ganon siya. Alright? In the Old Testament. Okay, naintindihan ninyo? Baka naman wala kayong naintindihan, dalawa lang yan. It's either ang teacher bobo, o kaya ang nakinig ayaw makinig. Yun lang yan. Amen ho ba? Amen nga kayo na hindi nakinig, no? Alright. So now, give me a few minutes. Ang topic na pag-usapan natin ngayon, no?
Introduction to the doctrine of Christ. Number 1, Jesus Christ is the sum. Ano yung sum? Pinaka-summarize. Pinaka-summary. Okay. Kung sa multiplication pa, hindi. Kung addition pa, yung pinaka-total. Alright. And the substance. Siya ang pinaka-sustansya. The summary, the substance, and the center and essence of the Bible Christianity. Yan. Kung pinag-usapan natin ang ating Kristiyano, kapatid, hindi dapat basta-basta. Ang problema, pag sinabi, sino ka? Kristiyano ako kasi hindi naman ako Muslim. Kapag walang kwentang sagot. Dapat, ang pagka-Kristiyano mo, alam mo ang dahilan kung bakit ka Kristiyano. Hindi yung alam mo lang na Kristiyano ka kasi binibinyagan ka ng padi. Padi man sa amin, sa waray-waray, sa Bisaya, pare. Sa Tagalog, pader. 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 Padre. Okay. So, mga kapatid, kailangan alam mo ang dahilan kung bakit ka tinawag na Kristiyano. Kristiyano or Christian because you are a follower of the Lord Jesus Christ. Amen. And if you are talking about you are a follower of the Lord Jesus Christ, meaning at the first when you became a Christian, dapat tama ang relationship mo sa Kristo. And how can you have the right relationship unto the Lord Jesus Christ is that you must have faith in Him. And faith in Him sa panahon natin ngayon to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Amen ho ba? Yan. Okay? So, pagka-Kristiyano ang pinag-uusapan natin, alam natin dahilan na si Jesucristo ang pinaka-summary, pinaka-sustansya, pinaka-buod, pinaka-sentro ng ating pagka-mananampalataya kay Jesucristo. Amen ho ba? Okay. Now, example. We will give an illustration. Kung Buddhism ang pag-uusapan natin, pag alisin mo daw si Buddha sa sistema ng pagka-Buddhism, okay, anong mangyayari? We still have the system of belief. Kung ikaw ay isang Buddhista, naniwala ka kay Buddha, okay, usually mga Buddha, malaki yan eh. Brad, not to offend you, Brad. Kasi ang papasok agad sa aking isipan ng anak ko kasi no, nakahubad siya, naka-brief lang. Tapos nakaupo sa upuan. Ay sobrang laki niya. Sabi ko, Clyde, parang Buddha ka. Bakit? Lumalagpas na sa upuan mo. Sabi ko, nakahubad kasi, Brad. Tawanan kami ni Mrs. Sabi ni Mrs. Pati naman ako, parang Buddha. Oo nga, no? Sabi ko, parang Buddha po, picturean mo nga. Tapos i-post natin. Tawa ako eh. Well, anyway. Kasi wala eh. Harabas kong kumain. Isang kaldero ang inaubos eh. Ano, gagawin natin yan? Sabi ko, parang dyan pumunta yung pinadala ko Well, anyway, sabi naman niya, pinapakain niyo ako eh. Huwag niyo akong pakainin, di ba kayo papayat ako? Sabi ko, ganun ba? Pambihira. Ibang klase kayo. Anyway, yon ang ibig sabihin. Pag sa Buddhism, alisin mo si Buddha, mayroon pa rin natitira sistema ng pananampalataya or paniniwala na Buddhism. Okay? Patay na si Buddha eh. Pero mayroon natira. Okay? Alright? Now, sa Islam naman, pag tinanggal mo si Muhammad, may natitira. Mayroon pa rin system of belief sila. In fact, nagpapatuloy sila, di ba? Right? Mormonism. Sa Mormonism, mga kapatid, sa system of belief nila, pag tinanggal mo si Smith, si Joseph Smith. Joseph Smith ba yan? John Smith. Joseph Smith yata eh. Joseph Smith. Joseph Smith. Si Joseph Smith, pag tinanggal mo sa Mormonism, may natitira pa rin belief. System of belief nila. In fact, nagpapatuloy sila. Now, sa Christianity, tanggalin mo si Jesucristo sa Christianity. Palagay niya. Yung iba, kaya nilang sagutin yan. Sabihin nila, magpatuloy kami.
Kahit wala si Jesucristo. Di ba? Ganun ba? Hindi naman kailangan si Jesus Christ. May natitira. Bakit? Piki naman yung mga doktrina nila eh. Pero sa isang mananampalataya, isipin mo, ikaw ay isang aral ng salita ng Panginoon, kapatid. Pag tinanggal mo si Jesucristo sa buhay mo, sa sistema ng pananampalataya mo, ano ka ba raw? Anong mangyayari sa'yo? For without me, you can do nothing. Okay? Kaya pag tinanggal mo si Jesucristo sa tamang katuruan, we could have only a wrong Christianity. Tandaan mo yan. Alright? Sa isang grupo, kung tama na si Jesucristo nandyan, tama ang doktrina, kasi pag andyan si Jesucristo, therefore, maging tama ang relationship mo sa Kanya, tama ang doktrina yung tinuturo mo, tama yung paglakad mo bilang anak ng Diyos, ganito, ganyan. Kasi alam natin, for without me, you can do nothing. Apart from Jesus Christ, apart from God, we are nothing. We are nothing. Kahit mga systems of belief nila, yung nandyan sa labas, wala yan. Okay? Wala yan. Sa Christianity nga, kung wala si Jesucristo, wala tayo eh. How much more kung ikaw mismo hindi ka naniniwala kay Jesus Christ? Naunton na naintindihan ninyo? Itong mga ito daw, kadaming mga hindi naniniwala kay Jesucristo, all of them their works are in vain. Their works are in vain. Sayang, useless. Bakit? Even if they're talking about Christianity or Christian whatsoever their belief they have, without Christ, they have a wrong system of belief. Tama? Naunawaan ninyo? Bakit? Christianity is not a system of belief. It is not a system of belief, but it is a person in the name of Jesus Christ Himself. Naalala ninyo ang sabi niya? Upon this rock I will build my church. Upon me, ang ibig sabihin. Rock meaning Petra. Big rock, kasi si Peter is Petros. Pebbles, small rock. And doon sa Book of Corinth, sabi ni Jesus Christ, sa Book of John, sabi ni Jesus Christ, si Simon na yan, si Simon, si Pedro na yan, si Peter, Sipas ang pangalan yan. Meaning, a stone. Unawain ninyo? Christianity is based on a system of belief in a name of the Lord Jesus Christ, meaning a person of the Lord Jesus Christ. Kaya pag tinanggal mo si Jesucristo sa Christianity, wala ka talaga. Tama ho ba? Naintindihan ninyo? We do not become Christians through the observance of rules and rites. Will you agree with me? We did not become a Christians through observance of the rules, like their rules, huwag kang kumain ganito, or anong rules ng mga, huwag kang pumatay ng lamok na yan, kasi reincarnation mo raw yan, ganito, huwag kang pumatay ng surot, kasi mga surot, patay ng mga surot, akala ninyo. May kunting kumakalabit. Sabi ko, mga labit lang kayo, huwag naman kayong mga gat, pero hindi, nangalabit na, kumakagat pa. Patay tayo dyan, Brad, baka nandyan, Brad. But anyway, Christianity is based on a system of belief in a person. And who is that person? The Lord Jesus Christ. Amen? Okay. We do not become a Christian through observation of the rules or rites like others did. Hindi tayo ganon. Christians but through a person in the name of the Lord Jesus Christ. Hence, we may conclude that if we are wrong on the doctrine of Christ, we will have the wrong kind of Christianity. Naintindihan niyo? Pagka mali yung pagkakilala mo kay Jesucristo, pagka mali yung doktrina itinuturo mo inside the Christianity, we will be having a wrong Christianity. Kaya no wonder, doon sa Book of Ephesians, klaro.
Sinabi na talaga ni Apostle Paul doon by the word of God na there is one baptism, there is one Lord, there is one faith. Pastor, ano paliwanag niyan? Bakit kasi marami diyang tinatawag din na baptism? Pastor, doon sa amin, nilulublob din kami Tama. Di ba mayroon mga baptism dami dyan? Kadaming baptism dyan. May baptism ni Pulano, may baptism ni Pedro, may baptism ni Juan. Kadaming baptism. Tapos, mayroon ding faith sila. Mayroon ding Lord sila. Ano pa bang hinahanap mo? Kompleto din mga kay Pastor. Ano pa bang pinagkaiba namin dyan sa inyo? Mga baptist kayo. Kapatid, dahil there can be only one correct baptism, one correct Lord, one correct faith. Ganon yun. Kaya nga, pag Christianity pag-usapan natin yung tama yung genuine ba? Genuine, hindi genuine na wine. Genuine na pananampalataya o genuine na church. Kasi pag genuine na church, ibig sabihin original na church para wala ding counterfeit na church. Nakita ninyo? Kasi mayroong mga counterfeit Example na lang, yung Nike natin na sinusuot natin, kala mo original yan. Ang original doon sa Amerika Oo. Kahit nga sila doon, problema na rin may original na rin. Tapos ang peke, pag itabi mo, parang pareho lang Oo. Hindi mo alam na doon sa tahi nagkaiba. Hindi mo alam may nakausli na konting imbis check, may nakausli na gumanon, parang ulon. Hindi mo maintindihan. Hindi mo malaman kung ano ang tunay, ano ang hindi. Ganon din sa church. Naintindihan ninyo? Kaya nga dapat correct at tama yung Lord. Halimbawa, sinong Lord mo, Brad? Pastor, ang Lord ko ay si Jesus Christ. Oy, amen yun, pareho. Pareho sa amin yan. Okay. One faith. Anong faith mo, Pastor? Faith in the Lord Jesus Christ. I have accepted Him as my Lord and personal Savior. Bakit? I am helpless at makasalanan ako, kaya kailangan kong tagapagligtas para makarating ko lang. Pareho sa amin ni Pastor. Pareho talaga tayo. Parang ganun ba? Pag sabi, one baptism. Tingnan mo nga, Brad, para maintindihan natin. Ephesians chapter 6. Chapter 4, I'm sorry. Chapter 4. Tingnan mo, chapter 4. Ephesians chapter 4. Chapter 4, tingnan mo sa 1. 1 to ano lang yun, 3, 4, 5, gano'n lang. 6, gano'n lang. Okay, baba, Brad. Sige. Yan! No. Sa 4. There is one body. Okay, baba. 5. One Lord, one faith, one baptism. Okay, dyan tayo Okay. Pag sinabi mo, one Lord, si Jesus Christ. Okay. One faith, ano sabi dyan? One faith, pananampalataya. Tama din naman. Okay. Pagdating na sa isa, one baptism. Sinong nagbaptize sa iyo? Si pastor, ganito, ganun. Tama naman. Okay. Ang akala mo yun ang usapin, tumitigil lang dyan? Sunod-sunod yan. Pag-usapan na naman natin ang ating mga doctrines. Mga sunod-sunod na yan. Ngayon, kung ang doktrina mo pagdating sa dulo, nagkaiba na, sabi ko sa inyo, mga kapatid, pag pinag-usapan natin yung doctrine natin, being a Baptist believers, parang puzzle yan. Okay? Doctrine of Christ. Doctrine, di ba? Maraming doctrine. Doctrine of marriage. Okay. Ihambing daw natin sa sa kining Mormons, yung Baptist. Pagdating sabihin mo, one Lord, one faith, sila walang spirit. Paano na? Ang paniwala nila kay Jesucristo, Son of God. Correct naman, tama naman. Wala naman tayong kwenta, wala naman tayong awayan doon Son of God. Correct naman yun God of Son nga But how about if Jesus Christ is God? Yan. Son of God and Savior. Yun lang sa kanila. Di ba? Nakita ninyo? Pagdating sa marriage ngayon, mga kapatid, doon na tayo magsimba. Bakit? Polygamy doon
Ayos ka, pastor, ha? Sinutusan mo kami. Oh. Bakit ginawa nila yan, no? May sumagot yan eh. Para maraming option. May option 1, option 2, option 3. May ibang klase talaga. Oo. O, di ba? Ihambing daw natin ang sarili natin sa Iglesia ni Cristo. Baka sabihin, one faith, one Lord, one baptism. May baptism din eh. Pagdating ngayon sa ibang doktrina, andito si Brother Joel. Dala, Brad, pasok ka, Brad. Ayos. Dinala mo pa yung gitara mo, ha? Kaya mag-practice. Gusto niya mag-practice dito eh. Kasi siya ang walang maasahan si Roel doon sa kabila. Sabi ko, walang maasahan ka dyan, kapatid. Kaya sabi na, pastor, dito sa amin, wala talaga, pastor. Kung pag umawit kami, ano na lang. So, nanalangin siguro sila, Brad. Iniwanan ni Pastor Roel Chavez yun eh. Pastor Roel Chavez. Walang maiwanan gawain doon eh. Nanalangin siguro sila, magkaroon sila ng taga-gitara. Ayun. Sabi ko, punta ka dito, turuan kita. Turuan namin, walang problema. So, yan ang ibig sabihin, mga kapatid. No? Pagka ang Christianity mo is out of system of belief na hindi founded or hindi nakaangkla kay Hesukristo, you have a very wrong kind of belief. Sa Christianity, pag wala si Jesus Christ, you have a wrong kind of Christianity. And we are nothing. Alam natin yan. Tama? Brad, open the Bible in the book of 2 John chapter 9, verse 11. 2 John. 2 John chapter 9, verse 11. Wala namang chapter yan. Diretso ka na lang, Brad. 2 John, diretso ka na lang. 2 John. Yan. Doon sa 9, Brad. Sa 2 John 9, ang sabi dito, maliwanag pagkasabi dito, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. Ang doctrine of Christ, brethren, ay hindi lang po kay isang doktrina lang. Naniwala ba kayo? Ang doktrina ni Hesukristo, it is started in the book of Genesis until the book of Revelation. Tama ho ba? Because He is a sum, pinaka-summary, pinaka-buod, the substance, pinaka-sustansya, center, pinaka-essence, no, of the Bible Christianity. Alright? From the book of Genesis unto Revelation, yan ang doktrina ni Jesus Christ. Ngayon, kung ang doktrina mo hanggang sa 5 books of Moses ka lang, abay, Torah ka lang pala. Ang Torah, by the way, is a Hebrew word. It composed the first 5 books of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers. Alright? That is Torah. Okay? Doon sa bibliology na pag-aaral natin, sa topic natin. Okay? Ang sabi dyan, pagki-Christianity ang pinag-uusapan natin, sino man ang sumasalangsang at hindi nanatili sa doktrina ni Hesukristo, hindi sa Diyos. Naniwala kayo dyan? At sino man ang hindi nanatili, dalawang binalik contrast, ibig sabihin. At sino man ang nanatili sa doktrina, ibig sabihin, sino man ang sumunod at nanatili sa doctrine of Christ from Genesis to Revelation, salita niya yun eh. He hath both the Father and the Son. Pastor, paano naman to yung pananampalataya ko ngayon? Ano bang pananampalataya meron ka?
Ako'y hindi naniniwala na si Hesukristo ay Diyos. Bakit naman? Kasi po, sa Biblia, walang sinabi na sinabi ni Hesukristo, Hoy, ako ay Diyos! Paniwalaan niyo ako! Walang sinabing ganun eh. Oo, wala naman talaga kang makita dyan eh. May makita ka ba dyan? Wala ka naman makita eh. Para bang gusto mong makita yung utak mo na hindi mo talaga makikita. Tingnan mo ang utak mo, Brad, gaano kalaki, ano itsura? Hindi ko makita basta dito sa likod eh. Yan ang ibig sabihin dyan. Okay? Gusto mo word for word? Abay, ibang klase ka, ano? Oh. Pero kung aral ka talaga sa Biblia, kapatid, mayroong ang dalawang scientist eh. Sabi nila, dahil mga magagaling sila eh. Saan sinabi nila na sa Biblia daw totoo? Aralin natin to. Tingnan natin kung gaano katotoo. Susulitin natin to at sisiyasatin natin to. Sige, umpisahan natin Genesis. Yung mga scientists, pag nag-aral ba, ibang klase. Thorough research yan. Grabing research yan. Oh, grabe yan. Yung mga wordings pa lang, alam na nila kung ito'y peke o hindi. Oh. But hindi pa nga lang nakaubos ng Torah eh. Lumuhod na silang dalawa eh. Hindi nila kaya eh. Totoo pala ang Diyos ah. Oh, di ba? Tama? Naunawaan ninyo? Kapatid, ang doktrina ni Hesukristo can only be found in the Bible. At kahit Biblia pa rin ang pinag-uusapan, kahit Biblia pa lang ang pinag-uusapan, kailangan na maging klaro din ang doctrine of the Bible mo. Alright? Doctrine of the Word of God. Anong tawag doon? Bibliology. Pag bibliology ang topic natin, kapatid, siguraduhin mo, King James ang hawak-hawak mo. Baka makita yan in IB ang hinahawakan mo. Or RSB. Pag bibliology topic natin, ha? Oo. Isang unit din yan. Oo. So, kailangan klaro ang doktrina mo. The doctrine of Christ. Ang sinong hindi sumunod dyan? Hindi kay Hesukristo dyan. Oh. Pastor, paano na? Hindi nga Diyos si Hesukristo ang pang ano ko eh. Kasi tao nga lang siya. Oh, ganun ba? Brad, open the Bible in the book of 1 John chapter 4, verse 2 to 3. Tingnan natin. Okay. Halika. 1 John chapter 4 verse 2 to 3. Oh. Sa 1 muna, Brad. Beloved. Anong sabi diyan? Beloved, mga mahal kong mga mananampalataya. Sino nagsulat diyan? Si John the Beloved. Kaya sabi niya lagi, beloved. Kasi siya talagang paborito din ni Hesukristo eh. May favoritism ni Lord, may favoritism. Hindi. Okay. Oh. Beloved, minamahal, believe not every spirit. Huwag kayong maniniwala sa bawat espiritu na nagsasalita. Ganon yan eh. O, sino man nagpapaliwanag dyan, okay, basta-basta maniwala. But, try the spirit. Subukin mo. Baka naman ay nagsabi ng comedian or hindi. Okay. Whether they are of God. Ang pagsubok natin, ganito. Kung siya ba'y nasa Diyos or hindi. Clear? Okay. Because many false prophets are gone out into the world. Naniwala ba kayo doon? Kasi maraming apostasy sa mundo na nagtuturo ng hindi tama. Sugo po yan ni Satanas. Okay? Kung mayroon nagtuturo ng tama, mayroon din naman siyang counterfeit. Mayroon ding, kung mayroong correct church dito, mayroon ding piki na church. Okay? Ganun yan. So, kailangan alam niyo paano sumubok. Sa verse 2, ang sabi niya, hereby, dito, maunawaan mo. Know ye the Spirit. Alamin mo ang taong yan. Alamin mo ang taong yan kung tama ba sa Espiritu ng Diyos yan
Kung nasa Espiritu nila, kung nagtuturo ba ng tama yan, ganito mo unawain, ganito mo siya subukin, ganito ang palatandaan mo. Okay. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Paano mo ipaliwanag yan? In a very broad sense. In a very broad sense. Ganito. In the Old Testament, Jesus Christ, wala pang Jesus na pangalan nun. Tama. Wala ka rin makitang Kristo sa Old Testament. Correct? Wala naman eh. Kaya nga yan ang argumento nila eh. Si Jesu Kristo by Diyos. He existed ba siya in the Old Testament? O, yung mga ganong argumento ba? Si Jesus Christ in the Old Testament, ay Diyos lang siya. Okay? Diyos lang ang term niya. At ang term ni Jesus Christ in the Old Testament is called Lord. Okay? Ang God the Father, hindi mo pwedeng tawaging Lord. Should be God. God or God the Father. Or Lord God. Pwede. Pero pag Lord lang ang term, in the Old Testament, it is Jesus Christ. Yan. Okay? Nakuha ninyo. Now, ang sabi dyan, every spirit, kung sino man ang nagpapahayag na si Jesus Christ na, kung baga, God in the Old Testament, nagkatawang tao, yan ang ibig sabihin yan. Si Jesus Christ na God in the Old Testament, or Lord in the Old Testament, or I am in the Testament, in the Old Testament, na nagkatawang tao in the New Testament, tama ang turo niyan. Of God yan. Yung nagsasalita dyan na pastor or sino man na ganon ang tinuturo, abay, tama yan. Ibig sabihin, Jesus Christ as God come in the flesh or nagkatawang tao, yan, tama yan. Okay? Kasi maliwanag naman sa book of John. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In verse 14, and the Word was made flesh. Nagkatawang tao, hindi, and the Word became flesh. Mali yan, ha? Kaya huwag niyong reinterpret ang Bible. Huwag niyong baguhin. And the Word was made flesh. Very clear. Ang berbo ay nilagyan or nagkatawan tao. Yan ang ibig sabihin. And dwelt among us, and we beheld His glory. Na nakita natin. Sino nagsabi? Kasi mga apostle nagsabi na eh. We beheld His glory as of the only begotten Son of God, of the Father, full of grace and truth. Tama? Okay? So, kung ang turo mo ay si Hesus Kristo or God in the Old Testament and in the New Testament, nagkatawang tao, yan is of God yan. Ang Iglesia ni Kristo, ano panawala? Hindi ganyan eh. Hindi naman ganyan ang paniwala nila eh. Dahil ang Diyos daw ay Espiritu. Yan nga oh. Oh. Pagka hindi ganyan ang katuruan mo, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is the spirit of what? Antichrist! Kaya no wonder, magagalit sila. Sabihin ninyo, hindi Diyos si Hesus Kristo. Thou fool. May nakasalubong ako na igling. Sabi niya, oh hindi, Muslim. Sabi niya sa akin, ano ang pananampalataya mo? Sabi ko, ibang klase talagang boses pa lang nila eh. Malalaman mo na eh, na ito eh, taga Mindanao talaga eh. Alam mo na eh. Sabi ko, ako po ay Baptist. Sabi ko, uy, pareho boses na. Hindi, sabi ko, Baptist ako. Uy, anong panampalataya sa Baptist? Simple lang panampalataya sa Baptist. So, we believe in the Lord Jesus Christ as God. O di, kumanon siguro ang taingan niya ba? Yung klase.
Hindi, si Jesus Christ sa amo, si ganyan, ganyan. Hindi naman daw Diyos yan. Sabi ko, oo, hindi naman talaga Diyos yan sa inyo eh. Oh, pero sa amin, Diyos yan. Ano ang ano mo? Sabi ko, kung gusto mo, bigyan kita ng bersikulo, tapos paliwanag mo. Oo. Kasi ako, alam ko yung paliwanag yun eh. Oh, natural, di tayo pareho paliwanag ng ting dalawa. Iba ang paliwanag mo. Ako, paliwanag ko, ganyan eh. Pero, gusto kong marinig sa'yo, paano mo siya baliin? Paano mo siya i-twist ba? Oo, interesado ako doon. Diba, ganon. Oh, kasi ganon na sila. Oo. Oh, pareho may ingling na nakasalubong ko din na sabi ko, sabi ba naman niya, ganito daw, ganito, ganyan. Sabi ko, oh, sige. Ako, alam ko naman ipaliwanag yan. Pero interesado ako. Bigyan kita ng bersikulo, pero ipaliwanag mo daw kung paano mo siya ipaliwanag. Para mo twist ba? Ano ba? Tapos pakinggan ko. Kung paano talaga. Kasi namangha ako eh. Kung paano yung panampalataya niyo eh. Nabulol-bulol naman. Nakabuhol-buhol. Sabi ko, hindi naman ganyan paliwanag niyan, Brad eh. Binabrad ko pa eh. Sabi ko, hindi naman ganyan paliwanag niyan ah. Paano hindi pa paliwanag yan? Kaklaro niyan ah. Bakit di binabali yan? Hindi ko kumbinsido paliwanag mo, Brad. Sabi ko, di ibig sabihin, hindi, ministro ko na magpaliwanag sa inyo. Ministro ka, Ganon eh. Ministro ka ngayon. Kapatid, klaro. Sa akin, mga kapatid, ang doktrina ng Christology, abay, maliwanag pa yan sikat ng araw. Hindi yan kay madilim pa kaysa alkitran. O kaysa sabaw ng puset. Hindi ganon, Brad. Okay? So, pag ang paniwala mo si Jesus ay hindi Diyos, Antichrist ka sigurado. Kasi si Satanas ganon ang paniwala niya. Okay? Hindi matanggap ni Satanas na si Jesucristo ay Diyos at siya ay angel lamang. Kaya ang gusto niya, nangarap din siya na siya ay purihin. Nangarap din siya na siya ay sambahin. Okay? So, Antichrist ka, kapatid, pagka ganyan paniwala mo, ha? Okay? The Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now, already is in the world. Talamak na nga yan ngayon. Okay? Kaya dapat maproteksyonan natin ang ating doktrina. Okay? After all, if we remove Jesus Christ in the Christianity, katulad ng ginawa ng iba, na pagdating ng Disyembre, ang ginawa, Brad, Merry Xmas. Si Jesucristo, ginawa mo bayot eh. Yung bading eh. Di ba mga X-Men? X-Men man sila noon. X-Men, they are X-Men. They are former men. Ngayon, nagiging girl down sila eh. Ang pambihira, ibang klase. Ginawa mong X-Men si Jesus Christ. Okay, ginawa mo, hindi naman ganun, ba't X-mas? Ang mas mo ang iniwan, ang X, ang Christian, ang Christ, tinanggal mo. Pambihira. Mali na nga yung doktrina ng about Christmas, minali mo palalo. Pambihira. So, hindi ganon. Okay? So, kasi we do believe that Jesus Christ is the sum, the substance, the center, and the essence of Bible Christianity. Without Christ, it is very clear, if you are really a student of the Bible, without Christ, or without God, you can do nothing. Amen. Okay? It's very clear. It is in the book of John. For without me, you can do nothing. Brad, tingnan mo. John chapter 15. John chapter 15, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Madali lang intindihin yan. Very simple. Now, ye are clean through the word which I have spoken unto you. Nung tumanggap ka kay Kristo, malinis ka na sa magitan ng salita na sinasabi ko sa iyo. Bakit? Nililinis ka na ng kasalanan eh. In verse 4, abide in me and I in you. Kailangan pagkaisa tayo sa Diyos. Okay? Going together. Alright? It is the Holy Spirit na nagdadrive sa atin dapat. Hindi yung spirito ng alak, or spirito ng babae, or spirito ni Satan, ganito, ganyan.
Except it abide in vine, no more can ye, except ye abide in me. Pag wala tayo kay Hesukristo, pag tinanggal mo si Hesukristo's Christianity or sa buhay mo, you are nothing. I am the vine, ako po ang, yung vine, ano ba yung vine? Baging. Baging. Kasi vine, dyan din kinuha yung pangalan ni Levi. Okay. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Yan. Okay? Ye can do nothing. Amen, mga kapatid? Any question? Any question? You don't have any question? Maliwanag ko ba sa inyo? Introduction pa lang yon ng Christology. Yung libro natin, hindi basta-basta yan ha. Binayaran ng church na yan ito. Okay. Galing to sa Babiods Academy. Sino si Babiods? Si Babiods ay isa sa mga evangelist nung unang panahon sa bansang Pilipinas. Okay? So, if you don't have any question, ako ang magtanong. Ganun daw yun eh. Pag hindi kayo magtanong, ako magtanong. Ano? Okay lang sa inyo? Ha? Para masubok naman. Nag-aral talaga kayo. Alright? So, si Hesukristo ay Diyos, ha? Pastor, bakit umiyak siya? May Diyos bang umiyak? Paano nasagutin yun? Ha? Yeah. Do not forget that He is also a man. Nasasaktan din ng Diyos. Umiyak siya eh. Pinakamaiksi na ngayon na bersikulo eh. Jesus wept. Yan ang memory verse ko, Pastor. Life verse ko. Bakit? Jesus wept. Ibang, ha? Jesus wept, tsaka yung may Diyos ba umiyak, tsaka may Diyos bang namatay. Oo. Ganito yan, kapatid. Dahil nagkasala ang tao, kailangan may tumubos. At ang pangtubos ay dugo. Tama ho ba? Okay. Kaya noong unang panahon, no wonder, pag alam niyo talaga ang Biblia, sa law of Moses pa lang, pag nagkasala ka, under the ceremony law, di ba, 3 law? Civil, number 1 is moral, civil, and ceremonial law. Now, pagdating sa kasalanan, kapatid, under ceremonial law, in the book of Leviticus, Deuteronomy, and Exodus, pag nagkasala ka, pumunta ka sa pare. Pagpunta mo sa pare, anong kasalanan mo? Ito ang kasalanan ko, ganito, ganun. Okay. Dala ka ng ano? Tupa. Anong tupa? Tupa. Anong kulay? Puti. Alang naman pula. Puti. Puti. Okay. Dala ka ng puti. Ng ano? Blameless yan. Blameless po. Okay. Dalhin mo dito. Pagpatay niyan, kapatid, dugo, i-sprinkling yan dyan. Mayroong sprinkling doon na ano eh. Saang lugar yan eh. Tapos, yung tupa, sunugin. Ang tawag doon, burnt offering. Another, sin offering. Bakit? Ang gusto ng Diyos ng pangbayad niya sa kasalanan ng tao, dugo. Pero Old Testament ay temporary po yan. Bakit? May darating talaga na final atonement ng inyong kasalanan. Dugo. Hindi dugo ng hayop, in the book of Hebrews, pero dugo ng tao. Kay Hesukristo yan. Alawan niyo? Ang Diyos ay Espiritu. Paano mo sugatan? Paano mo sugatan ng Espiritu? Pangalawa, paano mo sugatan ng Diyos? Abay, Diyos, ako sugatan mo ako? Ano ka? Hilo? Kaya kinakailangan magkatawang tao para pwede na siyang sugatan at ang kanyang dugo ang kailangan pang-alay ng iyong kasalanan. Yan ang ibig sabihin. Ambot kung paano nila pinaliwanag yan or inaral nila, bahala sila sa buhay nila, basta tayo, klaro lang ang doktrina natin. Amen? Amen, kapatid? Sumusubra na tayo. Any question pa? Wala na.
Sunod naman. Okay. Maliwanag ko ba sa inyo ang turo natin? Okay? May naintindihan ba kayo? Okay. Yan ang gusto kong marinig. Kaya niyo na magturo ng inyo? Walang sumanay. Gusto kong marinig. Alright. Sige lang. Tingnan natin kung hindi ba kayo matuto. Katagalang simba. Okay? Okay? Katagalang aral ba? May matutunan kayo. Ako, ganun din naman ako dati. Ay, ako dati, parang akong ingot na umuupo doon sa dulo. Ganun-ganun ba? Parang ingot-ingot lang ba? Parang ano lang ba? Uod sa kining mais. Ganon. Brad. Ganun-ganun lang ba? Simba-simba na parang walang direksyon ang buhay ba? Ganun-ganun ba? Sinusurot daw sa dulo. Tapos sinusurot sa dulo. Ang bihira. Ganon lang yon. Tapos, matain ka. Minamata-mata. Brad, little knowledge is very dangerous, ha? Sabi ko, grabe naman siya makapagsalita. Wag ka. So, I took it not an offensive, though it is offensive for me, but I took it as a constructive criticism. So, I study the Bible. I research, nagsunog talaga ako ng kilay, pero may tira pa naman. Okay. And here we are, I become the servant of the Lord. Salamat sa Panginoon. Amen. Let's pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, maraming salamat po sa iyong doktrina. Your doctrine started in the book of Genesis and in the book of Revelation. Panginoon, maraming salamat po sa wisdom ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kami bigyan ng pusong mapagpakumbaba, pusong handang tumanggap ng iyong doktrina at katuruan, O Diyos. Salamat pong muli sa pag-aaral ng Friday School, at ang lahat ng ito ay pinapasalamatan ka namin sa dakilang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen and amen. Break time, brethren. 1 o'clock, umpisa tayo. Pastor,